Hello po mga manay at welcome sa aking kusina at ngayong araw samahan niyo ko habang mainit-init pa tong aking na-bake na kababayan bread ay isi-share ko rin sa inyo kung paano ko to ginawa. At dahil nga sabi ko ibenta namin to at nagustuhan din ng mga staff ko, kaya naman sabi nila, "Ma'am, pati ka kaya magluto ng marami para pwede nating ipang-display sa aming store at dun sa aming cafe." Kaya naman eto nga habang ini-enjoy ko tong aking pagkain talaga naman parang napakasarap nito kapag may kapares na kape. Kaya naman diyan nakita nyo, isang tabo kagad ng kape ang katabi ko. Kaya naman wag na natin patagalin. Muli ako ang inyong madiskating nanay at ngayong araw samahan nyo ako dahil i-share ko sa inyo ang ating pangkabuhayan na pwede nyong pagkakitaan o pwedeng pang merienda sa inyong tahanan. Unang-una, meron tayong kalahating kilo dito ng third class na harina. Ito yung nabibili sa palengke. Sasamahan natin yan ng 1/4 cup ng milk powder. Tapos meron tayo ditong 1 teaspoon ng baking soda. Sasabayan din natin ng half teaspoon ng asin. Mas maganda yung pino. At 3 tablespoon ng baking powder. Ayan ha. So lumalabas naman sa aking screen yung mga sukat ng ating mga ginagamit. Then meron tayong egg yellow, konting-konti lang. So hindi ko to ilalahat. Mga 1/4 teaspoon lang yung kailangan natin dito. Ito naman ay optional. Kung gusto niyo lang buhay na kulay ang inyong kababayan bread na gagawin. Then mix lang natin yan ng maigi. So dito sa tinuturo ko sa inyo, pwedeng-pwedeng pang merienda to, pwedeng pang baon, at pwedeng-pwedeng pambenta. At dahil nga may pagkatamad tayo, alam niyo naman yan, naglalagay na tayo ng sugar dito sa pinakagitna. Bali dito po, ang sukat nito ay 1 3/4 cup ng brown sugar at 2 piraso ng large egg. Sasabayan din natin yan ng tubig. So mas mainam warm water para mabilis pong matunaw yung sugar natin. So yung bawat sangkap po lumalabas sa ating screen para po makuha ng tama. Then ilista nyo na lamang po. Then meron tayo ditong canola oil. Pwede rin po ang palm oil. Kung anong gusto nyo oil na gamitin ay pwede naman. Basta wag lang used oil. Then mix lang natin ng maigi hanggang sa matunaw yung ating sugar. At sasamahan natin yan ng 1 teaspoon ng vanilla. So any brand ng vanilla ay pwede nyong gamitin mga manay para po pasok sa budget ninyo. Mix lang natin yan ng maigi para po matunaw ng maigi yung ating sugar. May paulit-ulit yung mga sinasabi ko. Then kapag natunaw na yung sugar natin, saka natin dahan-dahan ihalo yung mga nasa gilid natin na harina. So haluin na maigi. Kung meron kayong stand mixer, meron kayong hand mixer, ay pwedeng-pwede naman po yan kung gusto nyong mapabilis. So etong pinapakita ko sa inyo ay pang konti lang tong timpla para po dun sa mga gustong makapag-try lang. Kasi ako kapag gumagawa nito, 2 kilos to 3 kilos yung aming ginagawa para mas marami talaga. So kailangan kapag gumagawa nito, kailangan nakangiti ha. Huwag malungkot kasi mapangit ang timpla. Joke lang. Siyempre ang pag-bake kailangan talaga po lagi tayong masaya. At pagkatapos nun, ihanda na yung ating mga gagamitin na pan. So ang size nito ay 2 ounce. Then meron tayo ditong margarine. Ordinaryong margarine lang to mga manay. Yung nabibili sa palengke na margarine. Yon. So ipahid nyo po yung margarine o margarine sa ating pan. Mas maganda po marami para po maganda yung alsa ng ating kababayan bread. Gaya ng aking ginagawa. Then pagkatapos nun, lagyan lang po natin ng 3/4 ng ating butter, ng ating kababayan bread. Ganyan. Huwag po nating papaapawin para po pag siya ay umalsa ay hindi naman po siya magi-slide. Papangit po. So, ganyan lang po dapat yung ating gagawin. 3/4 lang po ng ating pan. Pwede kayong gumamit ng maglagay ng cupcake liner kung gusto nyo ganon. So, nasa inyo na po yung diskarte para dito sa ating recipe. Kung saan nyo gustong i-bake, pwede rin kahit dun sa mga lianera, go. Then, habang nilalagay natin yan dito, kailangan po dapat nakakapag-preheat na tayo or nakakapagpainit na tayo ng ating oven o kaya ng ating pan na paglulutuan. Kung wala kayong oven ay pwedeng-pwede naman po ito sa kawali, kaldero, frying pan, saan pa ba? Pwede rin po sa tawag dito, nalilito na ako sa air fryer, tama ba? Bayan, nalilito na tayo. Sa dami nating ginagawa. So, kailangan ko nga palang palakasan yan. At eto nga, nakita nyo yung mga nauna ko nang na-bake. So, nakapag-bake ako rito ng aming pang burger buns, hotdog buns. So, ako na rin po yung gumagawa para naman syempre tipid. Ano yung
Diskarte nga, 'di ba? So pag umabot na ng 250 Celsius ang init, so kailangan sobrang init niya para magandang alsa ng ating kababayan bread, ay isa lang na po kagad natin yung ating mga nailagay. So ayan na po kagad lahat 'yon. Then laksan po ng maigi 'yan. I-bake lang po natin ng mga at least mga 10 to 11 minutes. Saka natin yan uuwangin, yung pinakapinto niyan. Saka natin papahinaan yung init naman ng ating oven para dire-diretso na ang kanyang luto. So kinukuha lang natin dito yung parang sabi nga meron daw sa club o sombrero yung ating kababayan bread. Gaya nito. Pero eto, mas mainam pa talaga na dagdagan pa ng butter para talaga mag-slide siya or yung magtiklop yung kanyang pinakagilid. So ayan na po yung ating kababayan bread. Ayan mga manay ha, hindi po ako master baker o kilalang chef. Home baker lang po ako o isang nanay na gaya ninyo na gusto magluto at mag-bake para naman sa ating mga pamilya. Masarap kapag tayo ang nagluluto at naghahain sa kanila. O di ba ayan, so ganun lang po kadali magluto nito. So nabake ko siya ng mga nasa 12 to 15 minutes po yung kabuuang baking time nito. At kita nyo naman dito, ito meron pa tayong maliit na ang sukat nito ay 1 ounce. Pasensya na kayo sa boses ko kasi meron akong sipon mga manay. Iba yung atake ng panahon ngayon. Umuulan, lumalamig, umiinit. Kaya naman tara, sabay-sabay po tayo magmerienda. At muli, ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nanay at mga tatay na nanonood dyan. Para po sa ating kompletong sangkap, nakalagay po yan sa description box sa baba. I-try nyo po itong ating recipe ng kababayan bread. I'm sure na magugustuhan po ninyo talaga. Dahil bukod sa masarap, saktong-sakto lang ang timpla. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam!